yan ay importante. Amen? Napakahalaga para sa mga anak ng Diyos ang pagtitipon. Okay? Siguro kung hindi tayo mananampalataya, saan tayo ngayon? Pag-aaraw ng linggo. Anong gagawin natin pagka-araw ng linggo pag hindi tayo mananampalataya? Saan po tayo pupunta pag hindi tayo mananampalataya? Nung hindi tayo mananampalataya every Sunday, saan tayo nagpupunta? Hello? Saan po tayo nagpupunta? Maybe sa mall, sa fart, o kung saan-saan, di ba? Yung mga lalaki, kung hindi kayo mananampalataya, siguro, nandun kayo, sumisigaw ng Logis. Ano po yun? Sabong yan, di ba? Pero kung kayo mananampalataya, hindi nyo gugustuhin yun. Tama ba? Kaya tayo narito, para ano? Para ano? Kaya tayo narito sa pagtitipon, para ano? Yun po yung pag-uusapan natin. Amen? Para makinig ng salita ng Diyos. Are you happy? Tayo ba'y masaya pag narito sa church? Amen, di ba? Yung lungkot natin, yung bigat ng ating puso, ay nawawala kapag tayo nasa gawain ng Panginoon. Ito po yung katuwaan ng mga Kristiyano. Ang katuwaan natin ay wala sa barkada. Although maganda na mayroon kang barkada, ang katuwaan natin ay wala sa pera. Okay? Kung tunay tayo mananampalataya, ang katuwaan ng Kristiyano ay nasa gawain ng Diyos. Are you happy? Amen? Na kahit alam ko, pagod kayo sa loob ng isang linggo, imbis na kayo magpahinga, maglaba, pero narito kayo, tanda ng inyong pagmamahal, kanino? Sa Diyos. Hindi dahil kung kanino man, kaya ako pupunta, nabihan ako ni Pastor. Talaga naman, kinausap ako ni Pastor, kaya nakakaya kay Pastor, pupunta ako. Kasi nangungulit si Pastor eh. Ganun ba ang dahilan kung bakit kayo narito? Ang dahilan kaya kayo narito ay dahil kanino? Para sa Diyos. Amen? Ang dahilan kung bakit kayo naglilingkod ay para sa Diyos. Yun ang nagtutulak sa inyo kung bakit kayo narito. Hindi dahil para ipakita ko yung magarang damit ko, para ipakita ko yung aking mga gadget na bago. Hindi po sana ganun ang rason kung bakit tayo narito. Ang dahilan kung bakit tayo narito para kay Kristo. Para sa Diyos. Ang ating pag-uusapan ngayon, ito po yung ating tema. James, ano mo nga. Ayan. Ito po. How to worship God properly. Yan po yung ating tatalakayin ngayon. Ano ho ba ang tamang pagsamba sa Diyos? Okay ho ba yun? Alam ba natin ang tamang pagsamba sa Diyos? Di ba? Ito ay, nung hindi pa kayo mananampalataya, marami tayong sinasamba. Tama ba? Okay ho ba yun? Sino ba bisita rito? Baka tayo ay, sino bisita? First time? Yun. Sabihin, yung pagsamba na ating sinasamba nung araw, no, yung mga datihan na, ang kanilang sinasamba, I'm sorry to say, pero ito po'y totoo. Galing din po ako doon. Huwag po kayo magagalit. Yung ating sinasamba ay hindi tunay na. What? Diyos. Bakit po natin nasabi? Kasi ang tunay na Diyos, ang sabi po ng Bible, siya ay buhay. Okay? Hindi po natin nakikita ang Diyos. Is it right? Kaya sabi, how to worship God properly? Paano natin sasambahin yung Diyos na hindi natin nakikita, na hindi natin nahawakan, pero nakakausap natin? Tama ba yun? Sabi, napakaganda kausapin ng Diyos. Kahit hindi natin siya nakikita, pwede natin siyang kausapin anytime. Nakikinig siya sa atin, nalalaman niya yung ginagawa natin, namomonitor tayo. Di ba? Kailangan ng tao, mayroong CCTV camera para makita yung ginagawa niyo. Pero ang Diyos, hindi kailangan ng CCTV camera. Dahil ang Diyos is what? Omnipresent. Nasa lahat ng dako. Tinitignan niya tayo, alam ng Diyos yung ating kaisipan, walang lihim sa Diyos. Tama ba yun? Kaya nga, yung maganda na malaman po natin, tama ba na sambahin ng Diyos? Yes. Okay, tayo po ay mag-aaral na. Say amen? Amen. Ang ating pagsamba ay ikinatutuwa ng Diyos. Tama ho ba yun? Ang Diyos ang unang tutuwa. Ang Diyos ang unang nalulugod kapag ang Kristiyano ay sumasamba sa Kanya. Doon sa John chapter 4, meron po ang Biblia sa atin
Tagalog po yung aking Biblia. Okay? John chapter 4. Okay po. John chapter 4. Magbabasahin natin ang nilalaman ng banal na kasulatan para maintindihan po natin kung ano yung ating pinag-uusapan. John chapter 4, verse 23 to 24. Pansinin po natin ang salita ng Diyos. John chapter 4, verse 23 to 24. Datapwat dumarating ang araw at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu. Okay? At katotohanan sapagkat hinahanap ng Diyos ang mga ganyan na maging gayon, na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay what? Espiritu. Sabi po ng Bible, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Klaro po ba yun? Sabihin, ang tunay na sasamba sa Diyos ay ang mga mananampalataya. Tama ba? Kung tunay kang mananampalataya, ang sasambahin mo, wala nang iba kundi yung Diyos na nakilala natin ng personal. Kahit hindi natin siya nakikita, okay? Kahit hindi natin siya nahawakan na bilang Kristiyano, pwede natin siyang what? Sabi ko nga kanina, tawagan. Okay? Kausapin ang Diyos na hindi nating nakikita. Yun po, bakit mahalaga ang pagsamba sa palagay po ninyo? Okay? Yan lang po natin. Yan. Ito po yung sabi po ng Bible na makikita po natin, worshiping the true God. Pagsamba sa tunay na Diyos. Yan. Kung titignan po natin, ang sinasamba ng mga mananampalataya ay tunay na Diyos. Ibig sabihin po ng Bible, worship means ascribing of reverence and godly fear to the living and true God. Ito'y tanda ng paggalang sa nakatataas na Diyos na may banal na pagkatakot sa buhay at tunay na Diyos. Ang Diyos natin ay buhay. Amen? Ang Diyos natin ay totoo. Tama ba? Siya po ay nakakarinig. Siya po ay nagsasalita. Siya po ay nakakaramdam ng ating nararamdaman. Yun po yung Diyos na nakilala natin. Lahat po ng mga Kristiyano sa luma at sa bagong tipan, ang sinasamba nila ay tunay na Diyos. Amen? Yun po yung katotohanan. Lahat ng tunay na Kristiyano ay sumasamba sa tunay na Diyos. Meron silang paggalang. Yun po yung tunay na pagsamba, may paggalang at may banal na pagkatakot sa buhay. Tama? Kasi ang tunay na sinasamba ng mga Kristiyano ay buhay at tunay na Diyos. Hindi peke ang Diyos natin. Okay? Hindi po peke. Alam ng Diyos ang nasa sa isip po ninyo. Yun po yan. Kaya nga, yun po yun. Ito po, worship is commanded by God to everyone, to every believer. Kung hindi ka Kristiyano, hindi ka sasama sa Diyos. Hindi ka mag-aaksaya ng panahon para pumunta rito kung hindi ka tunay. Tama? Pero dahil tunay ka, sasamba ka sa tunay na Diyos. Kasi tunay yung kinilala mo bilang tagapagligtas. Tama? Walang ibang uunahin ang Kristiyano habang siya'y nabubuhay kundi ang Diyos. Kung tatanungin kayo, bakit kayo pupunta sa church? Hindi para magsimba, kundi para sumamba. Hello? Saan ka pupunta? Diyan, magsisimba. Mali! Kaya ka pupunta para sumamba. Kanino ka sasamba? Kanino ka sasamba? Sa Diyos. Bakit mo siya sambahin? Kasi buhay siya. Amen ba yun? Hindi ka pupunta para magsimba. Pupunta ka sa church para sumamba. Tama ba? Yun ang ilagay natin sa ating sipan. Kaya tayo narito para sumamba. Kanino? Kay Kristo. Kanino? Sa Diyos. Yun po yung dapat nating gawin. Yun po yung nagtutulak sa atin para sambahin ng Diyos. Kasi tunay siya. Buhay siya. Nakikinig siya. Tama ba? Kung yung sasambahin natin ay yung nakalagay doon sa altar, nakikinig kaya siya? Hello? Nakakausap kaya siya? Kasi hindi po yun ang tunay. Ang tunay na Diyos ay buhay. At hinahanap ng Diyos yung mga anak niya na sasamba sa Kanya. Hello? Hinahanap tayo. Pag absent ka, hinahanap ka ng Diyos sa church. Hindi natutuwa ang Diyos kapag ka ang Kristiyano ay wala sa church. Sabi ko nga sa church, di baling late, at least nandyan kayo.
kaysa yung wala ka sa gawain ng Panginoon sa buong araw ng linggo. Ang linggo ay special. Para kanino? Para sa Diyos. Tama ba yun? Yung 6 na araw, para kanino po yun? Para sa atin. Yung isang araw ang inihingi ng Diyos, dapat ibigay natin sa Kanya. Huwag natin kukunin. Ang unang nalulungkot kapag ang Kristyano, ang unang nalulungkot kapag ang Kristyano hindi umaaten ay ang Diyos. Tama ba 'yon? Kung nararamdaman lang natin, nararamdaman ng Diyos, siguro malulungkot din tayo. Alam niyo po, may mga maling turo. Ang pinakamalaking kasalanan sa kanila, hindi yung pagbibisyo. Alam niyo ba 'yon? Ang pinakamalaking kasalanan sa kanila, yung hindi pag-attend sa church. Is it right? Na yung pinakamalaking kasalanan ng Kristiyanong magagawa sa Panginoon ay yung hindi pag-attend sa church. Kasi yung linggo ay para kanino natin ibinibigay? Sa Diyos. Kapag ibinigay natin yung ating buhay, yung ating oras, yung ating panahon, ano kaya ang sasabihin ng Diyos sa iyo? Anong nararamdaman ng Panginoon kapag ang Kristiyano yung inuuna siya? Siya ay, what? Natutuwa. Nalulugod ang Diyos. Hindi po sayang yung inyong pagpapagal para sa Panginoon. Meron akong pinuntahan, kasi yung aking asawa ay taga-Romblon. Sino taga-Romblon dito? Wala. Okay, meron pong isang lalaking nakausap na meron siyang diferensya sa kanyang paa. Pilay po siya. Na-stroke, nakaganon. Lumalakad. Alam niyo po, ang simba doon sa church ng Romblon, Baptist din po yan, ang start ng kanilang gawain is 8 o'clock ng umaga. Sabi ko doon sa matanda, tayo saan po kayo galing? Sabi niya, Pastor, doon po. Kasi pagka ikaw ay napunta sa probinsya, yung doon, pag sinabing doon, sino yung mga taga-probinsya rito? May probinsya, malayo po yun. Diyan lang po, doon lang po. Saan po doon? Doon po doon sa bundok na yun. Okay? Sabi, dyan lang po. Sabi ko, nagta-tricycle ho ba kayo? Nag-jeep? Hindi po, Pastor. Naglalakad lang. Sabihin yung lalaki, 85 years old na, kinakaladkad yung paa niya, tapos may ganon. Sabi ko, bakit po kayo hindi sumakay? Wala po akong budget. Wala po akong pera. Pero dahil mahal ko ang Diyos, kahit napakalayo, pupunta ako. Gusto kong sumamba sa Diyos. Hello? Sabihin, hindi hadlang yung karamdaman, hindi hadlang yung kawalan ng pera para hindi sumamba sa Diyos. Para sa Kanya, special lang Diyos. Kung special lang Diyos sa atin, dapat unahin natin siya. Hello? Lahat ng umuna sa Diyos, hindi niya pinabayaan. Hello? Yun po yung pangako ng Diyos. Tama ho ba? Yun po yung pinakamagandang pangako ng Diyos. Lahat ng umuna sa Diyos, hindi niya pinabayaan. Mali bang unahin ng Diyos? Kasalanan bang unahin ng Diyos? Hindi po kasalanan at hindi mali ang unahin ng Diyos. Sabi po ng James chapter 4, verse 17, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Hello? Anong mabuti ang hindi natin ginagawa na nagiging kasalanan? Yung pagtitipon, napapabayaan. Yung pagsamba, napapabayaan. Yun po yung malaking kasalanan na gawa ng Kristiyano sa harapan ng Diyos. Kaya nating kaligtaan ang pagsamba at pagtitipon pag-araw ng linggo. Kaya nga sabi ko doon sa tatay na kausap ko, tay, na-encourage po ako sa inyo. Kahit na meron kayong nararamdaman, nagpapatuloy kayo sa Diyos. Amen? Tayo na mga malalakas, tayo na walang karamdaman, anong humahadlang sa atin, ba't hindi tayo makapunta every Sunday sa church para sumamba? Kahirapan? Hello? Kawalan? Karamdaman? Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yung nararamdaman po ninyo. Hindi liko ang Diyos para kalimutan yung ginagawa nyo para sa Kanya. Tayo, ilang taon na po kayo? Kayo po? Ilang taon na po kayo? 83. Oh, see? 83. Sinong pinakamatanda? Bukod kay tatay. 83. Meron pa bang 90 rito? 80, 90. Wala na. Si tatay, ilang taon na po kayo? Ano po? 68. Sabihin, mas matanda pa rin si tatay. Sabihin siya ang pinaka may edad sa atin. Pero bakit siya narito? Bakit po kayo narito? Para sumamba. Amen?
Yun po ang katotohanan. Ang nagtutulak kay tatay para pumunta rito ay ang pag-ibig para sumamba sa Diyos. Kung wala kang pag-ibig, hindi ka sasamba sa Diyos. Kung hindi ka Kristiyano, hindi ka sasamba sa Diyos. Hello? Iba yung pupuntahan mo kasi hindi ka Kristiyano eh. Pero kung ikaw ay may pag-ibig sa puso mo, kahit anong layo, kahit anong sakit meron ka, kaya mong lumakad, lalakad ka. Alam mo, kahapon, galing po ako sa isang matanda. May edad na po, siguro 60 years old na. Dinala ko po siya. Kasi siya yung babaeng talagang may stroke din po siya, nakakalakad pa rin naman kahit paano. Nagpupunta, lapit lang po ng bahay dahil sa kanyang karamdaman, tricycle siya. Sabi ko, Nay, kamusta po? Ito, pastor, hindi na ako maka-attend. Tanda nung sakit ng aking rayuma. Pero gustong-gusto ko sumamba. Gustong-gusto ko makinig ng salita ng Diyos. Hindi ko magawa. Anong gagawin ko, pastor? Ako ba'y nagkakasala? Sabi niya sa akin, Nay, kung hindi nyo kaya, huwag nyong pilitin. Ang mahalaga, kayo po ay nananalangin kahit hindi nyo kaya. Talagang hirap na hirap po siya. Sabi niya, pastor, hindi ko kinakalimutan ang pananalangin sa Panginoon. Talagang hindi ko lang kaya talaga yung pumunta sa church dahil hirap na hirap ako sa paglakad. Naiintindihan po kayo ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, pero kung kayo palalakasin ng Diyos, sabi niya, kung ako'y palalakasin ng Diyos, ako'y sasamba. Ako'y sasamba. Kasi talagang hindi siya makalakad. Totally, hindi maigalaw yung kanyang yung kanyang paa. Kaya ginagawa ko, pinupuntahan ko na lang siya, ini-encourage ko siya. Na kahit na meron siyang karamdaman, wag makakalimot na tumawag sa Diyos. Wag makakalimot na magbasa, ng Biblia. Okay? Yun po yun. Na kahit na meron siyang desire na sumamba sa Panginoon, hindi niya magawa dahil sa karamdaman, naiintindihan ng Panginoon yan. Kasi yung puso mo maganda. Tama ba yun? Tama. Pero kung kaya rin lang man natin, gawin natin para sa Panginoon. Ngayon, nung siya'y gumaling, talaga naman, lagi, every Sunday. Nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa na yung Kristiyano na kahit may karamdaman ay nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Tingnan po natin doon sa awit. Psalms 29, verse 2. Psalms 29. Napakaganda po yung sinasabi ng Bible sa Psalms 29. Sabi po ng Bible in Psalms 29, verse 1 and 2, magbigay kayo sa Panginoon o kayong mga anak ng makapangyarihan. Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Ibigay ninyo sa Panginoon ng kaluwalhatian marapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan at kabanalan. Itinuturo ng Diyos, inuutos ng Diyos sa mga Kristiyano ang pagsamba sa Panginoon. Anong tamang pagsamba? Kailan ba dapat sambahin ng Panginoon? Worship is what? Sabi po ng Bible, worship is what? Is a privilege. Amen? Karangalan natin, katuwaan natin na sambahin ng Diyos. Bakit? Anong dahilan? Bakit karangalan ng isang Kristiyano na sambahin ng Panginoon? Kasi, anak niya tayo. Amen? Anak ka eh. Isang karangalan para sa akin na sambahin yung Diyos na hindi natin nakikita. Tanging ang Diyos. At tanging ang Kristiyano lang ang sasamba sa Panginoon. Di ba? Yun po yung katotohanan. Katulad po ng kwento doon sa Luke chapter 17. Okay? Siguro alam niyo yung istorya na merong mga may sakit na may karamdaman. Sabihin, may ketong sila. 10 sila. Okay? Yung karamdaman nila ay pinandidirian. Ngayon, nalaman nila na mayroong magpapagaling sa kanilang karamdaman. Okay? Lumapit sila kay Kristo sa Panginoon. Panginoon, kahabagan mo kami. Kahabagan mo kami sa aming kalagayan. May ketong kami, walang nagmamalasakit sa amin, walang nagmamahal. Tulungan mo kami. Anong ginawa ni Kristo sa kanila? Pinagaling. Sabi niya, lumakad kayo, pumunta kayo sa lugar na ito. Habang sila ay lumalakad, dahil sa sinabi ni Kristo, naramdaman nila sa kanilang sarili na yung karamdaman nila ay nawala na. Okay? 10 yan, take note, 10. Ngayon, yung 10 na yan, yung 9, umalis, pumunta sa kanilang lugar. Pero yung isa, bumalik. Para ano? Magpasalamat at sumamba. Kanino? Kay Kristo. Ang tanong ni Kristo sa kanya, di ba 10 kayo? Opo, Panginoon, bakit isa lang yung nagbalik?
Nasaan yung siyam? Nakalulungkot na ang Kristiyano, pag tinulungan ng Diyos o pinagaling sa kanyang what? Karamdaman, sinolve yung kanyang problema, ni hindi marunong magpasalamat at sumamba. Huwag na huwag nating babalawalain ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kung wala tayo, kung wala ang Diyos, wala tayo ngayon dito. Amen? Pero dahil ang Diyos ay napakabuti, sabi nga ng isang awit, sa dami ng tao, bakit isa ka sa nakita ng Diyos? Di ba? Dito lang sa Pilipinas, ilang tao meron? Marami, di ba? Pero bakit ka nakita ng Diyos? Di ba? Sa dami ng tao, iniligtas ka ng Diyos. Minahal ka, pinatawad ka. Di ba? Hindi niyo ba naisip yun? Na bakit sa dami-dami ng tao, anong nakita ng Diyos? Bakit niya ako niligtas? Anong nakita sa atin? Meron bang magandang nakita sa atin kung bakit niya tayo minahal at niligtas? Sabi lahat ng tao walang pagkakilala sa Diyos ay what? Makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Pero bakit sa kabila ng ating mga kasalanan tayo kanyang minahal at iniligtas? Tama ba? Sabihin napakapalad natin. Tayo mga Kristiyano ay kanyang minahal. Kaya nga, sabi ni David, anong igaganti ko sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa akin? Sa kabila ng mga pagkukulang ko, ang Diyos ay naging mabuti sa akin. Kaya nga, sabi niya sa Psalms 27, tingnan po natin, sabi po ni David, Psalms 27 verse 4, isang bagay ang inihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Sabihin si David ay tumatanaw ng utang na loob sa Diyos. Dahil ang Diyos ay naging mabuti sa kanya. Ang Diyos ay naging matapat sa kanya. Kaya nga sabi niya, as long as I live, habang ako'y nabubuhay, hindi mawawala sa akin ang pag-una sa Diyos. Tama ba yun? Sabihin yun po yung dapat maging ugali ng mga Kristiyano, ang pag-una sa Diyos ay hindi po sayang. Amen? Hindi po sayang. At ang pag-una sa Diyos ay hindi dapat panghinayangan. At hindi dapat kapaguran. Ay pagod na ako, saka na lang ako aatin. Naintindihan naman ng Panginoon yun eh. Sabi ni David, as long as I live, maglilingkod ako. Uunahin ko ang Diyos. Sasamba ako sa Panginoon. Amen? Ang Diyos ay naging mabuti sa atin. Ngayon po, ang kailangan lang ng Diyos sa atin ay ang pagsamba. Unahin natin siya. Tandaan po natin, ang lahat ng umuna at sumamba sa Diyos, inuna rin ng Diyos. Ang lahat ng humuli sa Diyos, hinuli rin ng Diyos. Tama? Ano sabi doon sa Matthew 6:33? Sino nakabisa? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang sikreto ng blessing ay sa pag-una ng Kristiyano sa Diyos. Hindi makukuha ng Kristiyano ang blessing unless unahin niya ang Panginoon. Walang masama na manalangin ka sa Diyos, pero ang tanong, inuuna mo ba siya? Sinasamba mo ba siya sa bilang Kristiyano? Okay? Okay, nandun na tayo. When we worship, we must concentrate and activate the mind, and understanding should always be ready. Sabihin bilang Kristiyano, sa ating pagsamba sa Panginoon, kailangan laging handa po tayo. Yung ating isipan, ready sa pagsamba, hindi yung parang napipilitan ka. Tama ba yun? Yun po ang tamang pagsamba, nandoon yung tuwa, payapa ang isip sa pagsamba, hindi ka galit nung umalis ka sa bahay at pumunta dito. Tama? Dapat yung ating pagsamba ay talagang relax na relax. Amen? Para nakakapakinig ka ng maayos. Kasi pag gulong-gulo isipan mo, nakinig ka, hindi ka makapag-concentrate. Tama? Baka makakatulog ka. Okay ba yun? Pero kung yung isip mo ay nasaan? Nasa gawain ng Panginoon at sa pagsamba, talagang makikinig ka. Nung araw kasi, bago ako naging pastor, nandun ako sa isang trabaho na pabrika ng cheese curds. Sa tuwing ako'y a-attend ng Wednesday, pupunta ako sa malapit sa electric fan. Bakit? Para lang matulog. Kasi pagod eh. Pagod.
Sa sobrang pagod nakakatulog ako, hindi ako makapag-concentrate sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi yung aking katawan ay napagod. Ang tanong, meron ba akong natutunan? Wala. Sabi ko nga sa church, okay church, kung kayo pagod sa trabaho, sa school, pwede kayo matulog. Huwag lang kayo maingay. Hello? Pwede ba yon? Pwede kayo matulog, huwag lang kayo maingay. Ano yung maingay habang natutulog? Hello? Merong kwento rito sa Biblia na nakikinig ng salita ng Diyos kay Pablo. Kasi si Pablo, hindi po siya dynamic preacher. Okay, hindi po siya dynamic preacher na talagang halos bumupukpok. Magaling mag-preach si Pablo, pero hindi siya dynamic mag-preach. Yung tao, yung nakikinig sa kanya, yung bench, yung upuan, walang sandalan. Okay, nasa 3 palapag sila. Habang nakikinig, nakatulog. Habang nakikinig, nakatulog. And then nalaglag. Anong nangyari? Bukol o patay? Patay. And then bumaba si Pablo at sinabi, buti nga sa'yo. Kasi tinutulugan mo ko eh. Yun ba yung sinabi ni Pablo doon sa natutulog during service? Buti nga sa'yo. Hindi. Naawa sino? Si Pablo at kanyang what? Ipinanalangin para mabuhay. Hello? Binuhay ni Pablo sa tulong ng Diyos yung patay. Yung namatay na natutulog saan? Sa service. Kaya huwag kayo matutulog para hindi kayo. Hello? Huwag niyo akong tutulugan, ha? Okay? Sabi ko nga, pwede kayong patulog. Huwag lang kayo maingay kasi yung katabi mo, may istorbo. Okay ba yun? Say amen. Sabihin, napakasarap. Isang pribilehiyo na narito tayo, makikinig tayo, active yung ating mind. Payapa tayo. Yung problema, iniwan natin sa bahay. Amen? Para makapag-concentrate tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi yung, narito ka, namulot ko kaya yung plancha. Baka mamaya, sunog na yung bahay ko pagbalik eh. Ano ba? Yun po yun, Okay, next. Mahaba ito. Next. Yeah, sincere worship comes from what? From the heart and runs through the emotion. And then number 3, worship is our highest obligation, not a casual or second option. Sabihin, ito pong ginagawa natin pagsamba, hindi yung bang, pupunta ba tayo o hindi pupunta? Mag-jack and poy tayo. Hindi po ganon. Ang linggo ay para kanino? Para sa Diyos. Huwag kayong mag-set ng lakad pag araw ng linggo. Hello? Kasi sa lahat ng mga Kristiyanong hindi nagpupunta siya. Take note, kasi ganito, experience mo. Merong isang pamilya na nagpaalam sa akin. Pastor, pwede hubang umalis kami ng Sunday? Bakit? Kasi birthday ng anak ko eh. Sabi ko, Sunday, aalis ka, worship pa naman. Hindi, Pastor, kasi pagbibigyan ko lang yung anak kong panganay, birthday niya kasi, hindi ko siya pinayagan. Bakit? Kasi mali napayagan ng isang Kristiyano sa pag-araw ng linggo umabsent. Hindi ko siya pinayagan. Hindi ako kumibo. Naalala ko, nabalitaan ko na lang, umalis pa rin. Sabado nagpaalam sa akin. Sabado nagpaalam sa akin. Ngayon, tumuloy pa rin. Nag-slide yung bata doon sa swimming pool. Okay? Wakwak yung ganito. Wakwak. Wakwak yung kanyang what? Yung hita niya. And then sabi sa akin, Pastor, ano po ang nangyayari? Pag-pray niyo po yung anak kong panganay. Bakit? Na-disgrasya. Ang sabi ko sa kanya, Brad, sis, huwag ka magagalit eh. Huwag ka magagalit sa akin ha, kasi Pastor mo ko, mahal kita, kasi kinuha mo yung para sa Diyos. Yung mahalagang bagay na para sa Panginoon ay inalis mo. Buti ganyan lang yung nangyari sa anak mo. Medyo masakit, pero tama. Sabi pa, so natuto na ako. Kaya hindi na ako magsiset ng anumang pupuntahan pag araw ng linggo. Hello? Ito pa, experience po ito. Meron akong pinsan na may pasok ng linggo. Sabi ko, Brad, sa church na tutulog, San? Tawag sa akin, pinsan, Pastor, aalis ako kasi sinabihan ako ng boss ko na pumasok pag Sunday. Double pay. Sayang naman. Sabi ko, double pay? Linggo ngayon, worship service, song leader ka. Hindi, minsan lang naman ito eh. Hindi rin ako pumayag. Tumuloy pa rin. Sumakay ng jeep. Okay?
Galing na boda, sumakay ng jeep. May sumakay na dalawa sa Escrivo, tumayo. Isa nasa saan? Nasa unahan. Nag-declare ng hold up ito. Hold up ito. Lahat ng mga alahas nyo, mga cellphone nyo, bigay nyo sa akin. And then, wala siya nagawa kasi ang haba, nakatutok sa kanya yung ice pick. Bigay mo yan. Yung kwintas niya na 24K na pinag-inipunan niya bago niya bilhin ay nawala sa isang iglap. Hello? Nawala. Yung 24K na carats, na ginto, okay, binigay niya sa magnanakaw. And then, pagdating, bakit ka narito? Hindi na ako tumuloy. Bakit? Na-hold up ako eh. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Buti alas lang ang nawala sa iyo, hindi buhay mo. Hello? Okay? Sabihin, huwag kang mamimili ng gagawin pag araw ng linggo. Huwag mong kukunin yung para sa Diyos. Hello? Huwag niyong kukunin, huwag niyong babawasan. Yung linggo ay mahalaga sa Diyos. Hinahanap kayo, di ba sabi sa John chapter 4, verse 23 to 20, di ba kayo, 10? Bakit ikaw lang ang narito? Nasaan yung siyam? Naghahanap ang Diyos ng mga Kristiyanong kanyang tinulungan, pinagaling, nasasamba sa Kanya. Huwag natin bawasan ang paglilingkod sa Diyos. Yun ba? Yes. Yan po yan. Okay, God wants our worship to be manifested by love and thanksgiving. Only God should be the object of our worship. Yan po yan. Sabi ng Bible, dapat ang nais ng Diyos sa ating pagsamba, nandoon ang pag-ibig at pagpapasalamat. Amen? Yun po. Kaya kayo narito, kaya sumasamba dahil nais nating magpasalamat sa Panginoon. Why should we worship God? Bakit tayo sumasamba sa Diyos? Una, He's our Lord. Siya yung ating Panginoon. Amen? Ating Panginoon. He is worthy. Walang ibang karapat-dapat na sambahin, kundi ang Diyos lamang. He is our Creator. Manlilikha natin ang Panginoon. Tama ba yun? Siya po ang lumikha sa atin. Yun po ang dahilan. Hindi ka sasamba sa Diyos kung wala kang pagkakilala sa Panginoon. Hindi ka tatagal sa Diyos kung hindi malalim ang pagkakilala mo sa Diyos. Tama? Kasi kung hindi ka malalim sa pagkakilala sa Diyos, sa konting problema lang, wala ka na sa gawain ng Panginoon. Tama ba? Maraming Kristiyano habang tumatagal, nagsasawa na. Tumitigil na, napapagod na. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong tumigil sa paggawa ng mabuti para sa Panginoon. Dahil sa kapanahunan, kayo ay gagantimpalaan. Amen? Hindi po sayang yung inyong pagpapagal, yung pagpunta po ninyo. Tama ba yun? Yung pagbibigay po ninyo sa hindi po sayang, nakikita ng Diyos lahat yan. Hello? Nakikita ng Diyos yun, yung pagpapagal ninyo para sa Kanya. Yun po yun. Okay, how to worship God? Paano nga ba natin sasambahin ng Panginoon? In spirit and in truth, sa espiritu at katotohanan. Gaya sinabi ko sa inyo. And we worship God by listening. Tayo ay sumasamba sa pamamagitan ng pakikinig. Itong ginagawa ninyong pakikinig, nakakasamba na kayo sa Diyos. Hello? Kaya para kayo matuto, makinig kayo. Kung hindi kayo nakikinig, wala kayong matututunan. Hello? At kung hindi kayo nakikinig, hindi kayo sumasamba. Yun po yung, kaya kayo narito para makinig ng salita ng Diyos. Yan ay paraan ng pagsamba sa Diyos. Okay, number 2. We worship God by obeying. Sa pagsunod natin sa Diyos, sa pag-una natin sa Diyos, sumasamba na tayo sa Panginoon. Tama? Sabi sa John chapter 14, lang po natin, John chapter 14, verse 15. Siguro, may magbabasa sa atin. John chapter 14, verse 15. John chapter 14, verse 15. Basa po. Ayan. Sige po. Pakinggan po ninyo yung message ng Panginoon sa atin. John 14:15, if ye love me, keep my commandments. Okay, sino ang nagsalita? If ye love me, keep my what? Commandments. Sa Tagalog, kung mahal mo ako, susundin mo ako. Lahat ba kayo nagmamahal sa Diyos? Say amen. Pangalawang tanong, sumusunod ba kayo? Ang nagmamahal, sumusunod.
Ang nagmamahal, naglilingkod. Yun po yung totoo. Huwag mo sabihin, mahal mo ang Diyos, pero hindi mo siya inuuna. Sinungaling ka. Hello? Ang nagmamahal, sumusunod. Ang nagmamahal, naglilingkod. Masakit magsalita. Ang what? Ang Panginoon, pero totoo yan. Para sa ano? Ikatututo natin. Tama? Pag hindi ka nasaktan, hindi ka matututo eh. Tama ba yun? Maganda na masaktan tayo sa katotohanan para itama natin yung ating what? Pagkakamali. If ye love me, keep my commandment. Hanggang kailan tayo susunod sa Diyos? Hanggang kailan? As long as I live. Habang tayo ay nabubuhay. Tama ba yun? Hindi kung masaya ka, maglilingkod ka. Hindi po ganun ang batayan sa pagsunod sa Diyos. Hindi po. Pag malungkot ka, hindi ka nasusunod. Pag puno ka ng problema, hindi ka na sinusunod. Sana kahit anong mangyari, kahit anong nararamdaman mo, as long na kaya mo, sumunod ka sa Diyos. Amen? Anong dahilan bakit si Paul tumagal sa ministry? Na kahit meron siyang nararamdaman, patuloy pa rin siya sa pagsunod sa Diyos. Anong dahilan? Anong dahilan kung bakit naglilingkod si Paul? Kahit marami po siyang pinagdaanan. Paano siya nakatatagal? Paano niya nagagawa ang lahat ng bagay para unahin ng Diyos? Sa kabila ng kanyang what? Naramdaman. Ano mo yung mga naramdaman ni Paul nung siya na naging Kristyano? Siya po ay what? Pinapersecute. Tama ho ba yun? Nakaranas siya gulpihin, halos mamatay. Nagkaroon siya ng what? Karamdaman. Ipinag-pray niya sa Diyos ng 3 beses, pero hindi sinagot ng Diyos yung kanyang prayer. Ang sabi ng Diyos lang sa kanya, my grace is what? Sufficient for you. Ang biyaya ko ay sapat sa iyo. Yung tulong ko, hindi ko aalisin kahit yung karamdaman mo ay nandyan, hindi kita iiwan. Kaya nakatatagal si Pablo sa ginagawa niya para sa Panginoon dahil saan? Dahil saan? Sa biyaya. Kung wala yung biyaya ng Diyos, yung tulong ng Diyos, yung lakas na ibinibigay ng Diyos kay Pablo, hindi siya, what? Tatagal. Kaya nga sabi, I can do all things through Christ which strengthened me. Hindi sinabi ni Pablo, I can do all things through me. Mali po yan na sabihin mo na ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa lakas na nasa akin. Sa talino na nasa akin, mali. Ang tamang salita, I can do all things through Christ. Makatatagal ka dahil kay Kristo. Amen? Yun po yun. Kami mga kapastoran, kaya kami nakatatagal ay dahil sa biyaya ng Diyos. Okay? So sa biyaya ng Diyos, kailangan natin ang tulong at biyaya ng Diyos. Pag wala yung tulong at biyaya ng Diyos, hindi po tayo tatagal. Kaya yan. Sabi ng Bible, okay, we worship God by listening, we worship God by obeying, we worship God by giving. Yan. Okay, dito tayo sa giving. Utos din ng Diyos sa ating pagsamba, matuto tayo magbigay. Anong reaksyon ng Kristiyano kapag ka nagbibigay sa gawain ng Diyos? Kayo ba'y natutuwa? Nangihinayang? Oh, sayang ito, laki pa naman. Sayang. May bibilin pa naman ako, pero dahil giving, di bali. Ibigay ko na lang. Parang napilitan. Sabi ng Bible, giving without love is what? Giving without love is what? Useless. Yung pwedeng magbigay na walang pag-ibig, bali wala lahat yun. Magbibigay ka na wala yung pag-ibig mo, useless yun. Hindi valid yan sa harapan ng Diyos. Ang tunay na pagbibigay, kusang loob. Ibinibigay niya na may tuwa. Sabi ng Bible, God loveth a cheerful giver. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Tama ho ba yan? Hindi ka, uy, giving na naman. Nakasimangot ka. Di ba? Nangihinayang ka, hindi gusto ng Diyos na napipilitan ka kapag giving ang pinag-uusapan. Hello? Tama? Hindi sayang ibinibigay nyo sa Panginoon. Kasi ang giving ay utos din ng Diyos. Okay? Yun po yun. Kaya, minsan, meron pong kwento rin sa Bible, hindi na natin bubuksan, meron 2 lalaki na pumasok sa templo. Okay? And then yung isa, Pariseo, nag-offering siya.
Okay? Yung balo, nag-offering din. Tinanong ni Kristo, yung mga disciple, sabi niya, may dalawang pumasok. Sagutin niyo ako, sino ang mas malaki binigay? Nakita ng mga disipulo, yung Pariseo, nagbigay na napakarami. Pero yung balo, yun lang yung kanyang natitirang pera, isa na lang, last money niya na yun. Hinulog niya sa offering plate. Ang tanong ni Kristo, sino ang mas maraming binigay? Yung balo o yung Pariseo? Yung balo. Kasi sabi ni Kristo, yung Pariseo, yun lang yung kanyang what? Tira. Yun ang kanyang binigay. Pero yung balo, yun na lang yung kanya, yun na lang yung last na pera niya, pero binigay niya. Ano nagtulak sa babaeng balo, bakit niya binigay yung pera? Para sa gawain ng Panginoon ay pagmamahal. Amen? Sabihin, meron siyang pagmamahal sa gawain ng Diyos, kahit yun na lang yung kanyang pera, ibinigay niya pa rin. Kasi sumasamba siya sa Diyos eh. Okay? Okay, meron pa isang kwento sa 2 Samuel chapter 24. Si David ay mag-o-offering sa Panginoon. Okay, sabi ng kanyang kaalalay, pumunta po tayo doon. Ngayon, sabi niya, mahal Larry, anong problema? Anong gusto niyong ibigay ko sa inyo? Sabi ni David, no, ayaw kong ibigay mo sa akin ng libre. Kasi ayaw ko magbigay ng bagay na bigay lang sa akin. Ang gusto ko galing sa aking puso. Magkano ba yan at bibiling ko at ibibigay ko sa Panginoon? Sabihin para kay David, hindi siya magbibigay ng isang bagay na ibinigay din sa kanya. Ibibigay niya yung bagay na ito na galing mismo sa kanya, na binili niya, na ikinutuwa ng Panginoon. Tama ba yun? Yun ang tamang pagbibigay sa Panginoon. Tama? Yun po yung tama na pagbibigay sa Panginoon. Kasi ang pagbibigay ay utos ng Diyos sa mananampalataya. Hello? Huwag nating kalimutan. Huwag tayong malungkot. Kapag nagbigay tayo para sa Panginoon, dodoblehin ng Diyos yung what? Pagpapala sa inyo. Lahat na nangihinayang sa ibinibigay, nakalulungkot. Hindi valid yan sa harapan ng Diyos. Tama? Sabi, giving without love is what? Useless. Sana, kung tayo magbibigay, ibibigay ko ito. Kasi mahal ko ang Panginoon. Yun ang tama. Tama ba yan? Say amen. Okay. We worship God by singing. Yun po, lahat ng ginagawa nating pag-awit sa Diyos ay paraan din ng pagsamba sa Panginoon. Umaawit ba tayo sa Panginoon? Sabihin yung awit na makalangit ang ibibigay natin sa Panginoon. Yun ang tamang pag-awit. Hindi aawit ng mga makasanlibutan. Hindi po yun. Aawit ka sa church, tapos aawit ka sa sanlibutan. Natutuwa kaya ang Panginoon? Dapat isa lang ang inaawitan mo. Ang Diyos lang. Kung Krisyano ka, ha? Amen? Okay, kahit anong boses meron ka, kahit hindi maganda yung boses mo, umawit ka sa Panginoon. Amen? Bigay mo yung talent mo sa Diyos. Hindi po sayang yan. Tama? At yung boses natin, paggamit natin sa Diyos. Huwag nating itago, huwag nating ikahiya. Kung anong boses meron ka. Alam mo, yung boses pag pinapagamit natin sa Diyos, habang tumatagal na de-develop. Hello? Pastor, ayoko mawit kasi boses pala ka ako. Well, at least may boses. Mababa nga lang. Pero okay yun. Boses ibon, at least may boses ka. Kaysa wala. Di ba? Yun po yun. Paraan ng pagsamba. Huwag kayong mahiyang umawit para sa Panginoon. Sabi, buhay, buhay. Saan ang buhay doon? Dapat pag sinabing buhay, alive, amen? Yung pag-awit, buong puso nanggagaling yung tunay na pag-awit sa Panginoon. Di ba? Nung tayo hindi mananampalataya, sino ba ang maawit sa mga video rito? Di ba? Hindi kayo nahihiya na kahit yung boses mo hindi maganda, pero dahil maawit ka pa rin. Tama? Pero dapat sa Panginoon, ibigay natin yung ating boses para sa Kanya. Amen? Yun po yan. Okay, sana tayo. Okay, what is my attitude to God and His Word today while we're listening and read the Word of God? Okay, habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, yan ay pagsamba, ano yung mga bagay o ugali natin habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos? What not to do during preaching? Ano yung mga bagay na hindi dapat natin gawin habang nakikinig ng salita ng Diyos? Eating, chewing gum. Okay, irreverence para sa isang
sumasamba sa Diyos na mayroong kinakain habang narito? Pangit tignan. Na ikaw ay sumasamba tapos nanginginain ka. Na parang kang kambing. Kasi hindi po maganda. May time para dyan. Okay ba yan? Huwag kayong magagalit sa akin. Kasi gusto ko lang, kasi ang topic natin, how to worship God properly. Okay? Walang decency para sa isang tao na kumakain, narito kumakain. Except yung bata, pwede yun. Kasi depende. Pero yung ikaw na napakalaki, subo ka ng subo, para ka nasa sinihan, pangit, hindi maganda. Kayo ba nadidisentihan pag gaganon? Hello? Ang Diyos kayo natutuwa kapag kayong mga anak niya, parang subo ng subo. Huwag po kayo magagalit sa akin, ha? Yun po'y totoo. Mahal ko kayo. Amen? Kasi magkakapatid tayo sa Panginoon, eh. Iwasan natin yan. Kasi meron pong kumakain ng chewing gum, sa amin, iniwan chewing gum saan? Wala siyang matapunan. Iniwan doon saan? Sa bangko. Minsan sa ilalim. Ang pangit. Ay minsan nakalimutan niya, minsan sa ilalim, nilagay dito. Yung umupo, naupuan yung chewing gum, pagtayo, dumikit yung pantalon. Doon sa chewing gum, ang pangit tignan. Huwag natin gawin yan. Okay. Don't distract others. Sabihin, huwag nating istorbohin ang iba o yung chikahan habang nakikinig sa loob ng service. Hello? Uso ba rito yun? Sa mga magkakapatid sa Panginoon, huwag niyo kakausapin yung katabi niyo habang nakikinig ng salita ng Diyos. Hello? Tama ba yan? Say amen. Okay? Makinig kayo, marami kayong matututunan. Things that distract others. Sabi ng Bible, talking and writing note. Walang masama mag-note tayo ng mga napapakinggan natin. Pero yung magsusulat ka, magdodrawing ka lang ng iba na hindi ka man ang notes habang nagpipreach yung pastor, hindi rin maganda. Sabi, minsan ganito, meron akong nahuling young people. Saan tayo magkikita? Papasa. During service yun, nagpapasa. Mamaya, nagpipreach pa si pastor eh. Hello? Tama ba yun? Hindi po tama para sa isang Kristiyano na nagsusulatan kayo. Nagpaplano kayo ng susunod ninyong gagawin habang kayo narito sa church. Hello? Sana wag po natin gawin yan. Okay. Cracking your finger, yung pinapatunog, gumagawa ng distraction habang nakikinig ng salita ng Diyos. Wag sana. Ang higpit, using the cell phone to text other while preaching time. Sa amin sa church, okay, hindi ko inaalaw na kapag nagpipreach ako, nakabukas ang cellphone. Hello? Nagtitext during preaching. Hello? Meron bang, huwag na natin pataasin. Huwag po, nakakahiya una sa Panginoon. Hello? May paggamit ng tamang cellphone. Pag during service, huwag niyong gagamitin ng cellphone. Pwede ba yan? Say amen. Okay? Huwag po kayo magagalit. Okay, nagsasabi lang po ng totoo. Na kapag during service, off ang lahat ng cellphone. Bakit sa bangko? Di ba, bawal ang cellphone pagka nagtatransact. Bakit sa gasolinahan, bawal ang cellphone pag sila ay nag-ano lang. Bakit sa church, hindi bawal ang cellphone? During service. Biglang tatang, kring. Di ba? Meron akong narinig na pastor na nag-preach. Habang nag-preach siya, biglang nag-ring yung cellphone niya. Kinuha niya yung cellphone niya, hello, hindi mo ba alam, nag-preach ako dito, stolbo ka. Binagsakan. Nag-ring yung cellphone during nag-preach yung pastor. I hope na hindi natin gagawin yun. Amen? Walang masama na gawin yung tama. Hello? Kasi tama, sa nakakalaw na paggawa ng mabuti at na hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Okay ba yun? Say amen. Sino agree doon? Say amen. Agree. Taas ang kamay. Ayan. Praise God. Alam niyo ba, umatin ako ng camp sa Naga. Okay? Camp po yun. Lahat ng mga cellphone ng mga young people, kinuha sabihin,
Hinira mo na, Brad, akin mo yung cellphone mo. Para pag nakikinig ka ng preaching, walang distraction. Camp po yun, camp ng mga kabataan. Kinuha lahat yung cellphone nung pinaka-host pastor, isinurrender nila yung pansamantala yung cellphone. Bakit? Dapat makinig sila doon sa nagpipreach para walang distraction. Amen? Tama yun, di ba? Kaya nga, ang ganda ng service kapag solemn yung ating service, walang ingay na naririnig, naiintindihan natin yung what? Yung mensahe. Di ba? Tahimik lahat. Okay. Meron pa ba? Meron pa yan. Okay. Hindrance to listening to the Word of God. Yung hadlang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yung salitang self-will na tinatawag ay yung pagtayo ng tao o pagpunta rito sa church, yung bang pinipintasan niya o yung mismo meron siyang sariling gusto na yung kanyang sarili ang masusunod. Yung bang parang sinasabi niya doon sa nangangaral o doon sa kanyang katabi, bakit yung taong yan, siya yung pinatatayo, imbis na ako. Anong tawag niyo sa taong ganon? Anong tawag niyo sa taong ganon? Anong tawag niya? Pintasero. Arugante. Ang tagal-tagal naman ng mensahe. Kanina pa ako nakaupo rito, nangangawit na ako. Gusto niya, siya yung laging nasusunod. Gusto niya, lagi siya ang bida. Tama ba yun? Nakarinig na ba kayo ng preaching na 2 oras? Alam niyo po, nung ako'y nagpipreach sa isang church, yung lalaki na dumating, tatay po siya, nagpipreach ako, napahaba lang yung preaching ko. Yung lalaki, napapansin ko, tayo ng tayo. Tayo ng tayo. Hindi ko alam kung bakit tayo ng tayo. Baka kako may kumakagat sa kanya, kaya siya tayo ng tayo. Yun naman pala, naiinip siya habang siya nakikinig. Meron pala siyang inaabang, inaabangan palabas. Basketball, kasi championship. Naiinip siya dahil baka hindi niya naabutan. Kaya ganun ang tingin ng tingin, tatayo, tas upo, tatayo, upo. Sabihin, pangit na yung attitude ng isang tao habang nakikinig ng salita ng Diyos is what? Tayo ng tayo, naiinip. Ang gusto niyang mangyari, siya ang nasusunod sa kanyang pagsamba sa Panginoon. Mali po yun. Amen? Yun. Halos the same lang po. In critical spirit, yung palapintas, bakit yung mga umaawit dyan, sintonado, hindi maganda, isang ganun, Bakit yung damit nung umaawit, hindi pantay, di ba? Yan, critical spirit. Spiritual laziness, tinatamad. Yung kanina sinasabi ko sa inyo, na tayo-tayo, hindi maganda yon. Okay, impatient, mainipin, pride of person, yung kapalaluan saan? Sa buhay. Yun ang hadlang sa pagsamba sa Panginoon o sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sana, bilang Kristiyano, huwag nating maging ugali yan. Yan ay kasalanan. Amen? Sa pagsamba, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kailangan sa pakikinig ng salita ng Diyos, lagi tayong what? Alisto. Amen? Para tayo may matutunan. Okay ba yun? Okay. How to worship God properly? Worship the Lord with gladness. Sambahin natin ang Panginoon na may katuwaan. Are you happy na narito kayo ngayon sa pagsamba? Amen. Number 2, worship the Lord with love. Ang nagtutulak sa pagsamba natin ay ang pag-ibig. And then, worship the Lord with a humble heart. May kababaang puso. Okay? Worship the Lord with decency. What? May kaayusan. Okay? Hindi ka sasamba sa Diyos para ma-enjoy, ma-entertain. Di ba may mga gawain na ganito, yung kanilang pagsamba, ang iingay, na puro sayaw, walang decency doon. Tama ba yun? Ang tunay na pagsamba is what? May kaseryosohan. Tama? Hindi yung puro ingay ang naririnig natin, na para bang kulang na lang mag-dance eh. Tama ba yun? Yun po yun. Okay. Worship the Lord with fear. May paggalang o may takot. Worship the Lord with a perfect heart. Worship the Lord with one spirit and
mind. Worship the Lord with peaceful spirit. Worship the Lord with giving. Yan po ang pinakamagandang tunay na ginagawa ng Kristiyano sa Panginoon. I hope na tutunan natin yan. And then, ano po ba ang benefits o po ang pakinabang sa pagsamba? Una, sabi ng Bible, prosperous living, masaganang buhay. Amen? Okay, good health, kalusugan, and then long life. Amen? Alam niyo ba yung pinakamatandang tao sa balat ng lupa sa lumang tipan? Bakit humaba yung buhay niya? Umabot ng 969 years old. Sino siya? Methuselah. Bakit humaba yung buhay ng taong yan? Dahil kumain ng pansit. Ang pansit ba ang nagpapahaba ng buhay? Anong kinalaman ng pansit para humaba buhay ng tao? Ang nagpapahaba ng buhay ay ang Diyos. Hello? Nakikita ng Diyos yung tamang pagsunod, nakikita ng Diyos ang tamang pagsamba, pahabain ng Diyos ang buhay mo. Gusto niyo bang humaba buhay niyo? Kumain kayo ng pansit. Hawag. Sumamba tayo ng tama. Sumunod tayo ng tama. Gusto niyo ng kalusugan? Yes, ibibigay ng Diyos yan. Tama? Lahat ng Kristiyano sa luma at bagong tipan, hindi pinabayaan. Tama? Katulad ni Daniel, inalok siya ng mga kasama ng hari. Sabi niya, Daniel, kumain kayo ng pagkain ng hari. No, ayaw namin ng pagkain ng hari. Kasi yan ay may kolesterol. Okay? Pampataas ng presyon yan. Pakain niyo na lang sa aming gulay. Okay? Pinakain kay Daniel, yung mga gulay, anong resulta? Magandang kanilang kalusugan. Ang kumain ng gulay, umahaba ang buhay. Maganda ang kalusugan. Yun po yun. Kaya nga, huwag kakalimutan ng buhay. Ang gulay. Amen? Yan po yung benepisyo ng ating pagsamba sa Diyos. Amen? Napakaganda. Naunahin natin ang Diyos kahit tayo ay what? Nahihirapan. Amen? Yun po ang pinakamagandang gawin ng Kristiyano habang siya'y namumuhay. Tandaan po natin, hindi sayang yung pagsamba niyo sa Diyos. Lahat yan ay valid sa Diyos. May gantimpala yan. Okay po ba? Meron bang time tayo? Okay lang? Hanggang ano oras po tayo? 10:10? Okay, is there any question? Meron pa kayong tanong? Naging maganda ba yung pag-aaral po natin? Amen. Naging blessing ba? Okay. Yun po yung pinakamagandang natutunan natin ngayon. I-apply po natin sa ating buhay para maging totoo. At ituro natin sa iba. Amen? Yung natututunan natin at naririnig para maging pakinabang sa iba, i-share natin. Tama ba yun? Katulad ng mga nakuha ng mga disciple, nung una wala silang nahuli na isda. Sabi ni Kristo sa kanila, launch out into the deep. Punta kayo dun sa malalim. Makakahuli kayo ng maraming isda. Nagpunta yung mga disipulo doon sa malalim, sa sinabi ni Kristo, nakahuli sila ng what? Ng maraming isda. Ngayon, marami na silang isda. Sinabi nila, halika kayo. Marami kaming huli. Tulungan nyo kami. Share ko sa inyo yung maraming isda. Amen? Yung natutunan natin dito, huwag nating suluhin. Share natin sa iba. Magiging pakinabang din at blessing sa kanila. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po at tunay na itong aming natutunan ay isang malaking aral sa amin na ang tunay na pagsamba ay nakalulugod sa inyong harapan. At ito, i-apply po namin yung lahat ng aming napakinggan. Dahil hindi po sayang yung aming pagsamba. Ikinatutuwa po ninyo na ang Kristiyano kahit nahihirapan ay sumasamba pa rin. Hindi po sayang pala ito. Meron palang kagantihan o gantimpala na manggagaling sa iyo kung hindi po kami napapagod sa pag-una at pagsamba sa iyo. Meron pong benepisyo kaming makukuha na ibibigay mo sa amin. Nawa, Panginoon, gawin po namin ito habang kami malakas, habang kami may buhay pa. Ibigay namin ang oras sa iyo. Salamat sa iyong salita na aming napakinggan. Tunay nga, sabi mo nga sa iyong salita, maging tagatupad kami
ng iyong salita, hindi tagapakinig lamang. Salamat po, Ama, tunay na pinagpala mo kami sa aming napakinggan at natutunan, Panginoon. Babaunin po namin sa aming pag-uwi lahat ng aming narinig at natutunan ngayon, Panginoon. Salamat po sa inyong pagkilos. Tunay na nakinabang po kami sa aming napakinggan. Salamat po, Ama. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasalamat. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Praise God. Salamat po.